Alright, good morning. Ano ba ngayon? Friday, June 19. So, tinatanggal lang natin yung cover ng ating Sea Lion 5. And today is ang very first PMS niya. So, long overdue na rin tong PMS niya kasi supposed to be it's either 3 months from the date of purchase or 5,000 kilometers, whichever comes first. Pero lagpas na to ng 3 months. It's actually 7 months old na yata or 8 if I'm not mistaken. And naka-schedule tayo ngayon sa BYD Quezon Ave. Late na nga tayo 10:28 na and 10:30 yung schedule natin. So, medyo magmamadali na tayo. Yeah. And ayun, sana wala maging implication yung pagiging late niya sa service. Kasi nga yun, dapat 3,000 kilometers or 3 months or 5,000 kilometers, which ever comes first. Lagpas na siya ng 3 months. So, tingnan natin kung anong sasabihin ni BYD about that. Currently, 5,000 plus kilometers ang kanyang tinakbo. And if yun yung pagbabasihan, sakto lang, no? Pero yun nga, dahil 3 months dapat. Yan, so ito yung ating BYD. And actually, actually, may bagong update ngayon. Hindi pa natin na-update yung unit natin. Siguro later na lang pag-uwi. Kakalabas lang din ng update. And nakita ko lang din sa mga forums. Pinag-uusapan ng mga Sea Lion 5 or BYD owners in general. And so, gamit din natin ngayon yung ating mali yung angle natin. Gamit din natin yung ating Fujifilm X-E5. Ayan, try natin pang vlog. Hopefully, okay siyang pang vlog. Ayan. Hindi niya ako pinofocus, no? Bakit? Ayan. Okay. Ayan, so okay na yung focus niya. So, today, since naka-kotse naman tayo, try natin na puro mirrorless yung gamit natin, itong X-E5 nga. Gamit natin na lens yung SG Image 23mm f1.8, so budget friendly na na lens, pero sobrang solid. Actually sa BYD Chinatown natin kinuha tong unit natin, pero mas gusto kong dalhin sa Quezon Ave kasi mas siya, no, mas accessible yung lugar. Medyo masikip doon sa BYD Chinatown. Mahirap yung parking dun. Anyways, ayan, sana nga hindi tayo pagalitan ni BYD, hindi tayo magkaroon ng some sort of parang ang tawag dito, ma-avoid yung ating warranty for not bringing our unit nung 3 months siya. Pero tingnan natin, if ever pakiusapan na lang natin. Pero if ever, hindi ko alam kung ano mangyayari. Ayan. Share ko lang yung aking mga personal experiences as owner dito sa ating Sea Lion 5. Ayan. So, sa mga hindi po familiar, nakapasok po sa InDrive itong ating Sea Lion 5, and pumapasada na po tayo for I think mga 1.5 months
or mga close to 2 months na siguro. Sobrang satisfied pa rin ako sa kanya, as wala pa rin siyang binibigay na kahit na maliit na issue. Wala, not even the slightest issue, wala po. Sa software, sa mga parts, sa hardware, wala po. So everything is working as it should be, and 100% yung kanyang reliability as of this recording. 5,000 is still very young, so I think hindi pa naman lalabas ang kahit na anong issue with a 5,000 mileage. So tingnan natin, pero I have a strong feeling naman na BYD is a very reliable brand. Hindi naman to yung putyo-putyong hindi naman siya yung putyo-putyong brand. Yan. Tapos ano pa ba, major update dito. Yun, pagdating dun sa kanyang usage sa battery, kasi ang diskarte ko bali sa pagpasada ko sa InDrive is battery lang yung ginagamit ko. So hindi ako gumagamit ng gasolina, for the reason being na mas matipid yung sa tingin ko. Hindi ko pa rin sure, pero based sa mga research ko, tinitingnan ko sa Google, nanonood ako sa YouTube, tinatanong ko si ChatGPT about dun sa difference ng kung saan ako makakatipid, kung dun sa battery or dun sa electric or dun sa gas. Lahat naman ng nakukuha kong sagot is in favor dun sa electric. So ang battery po nito is 12 kilowatt hour, and bali ang system nitong Sea Lion 5 is from 100%, pag nag-down na siya to 20%, automatic na po na bumubukas yung kanyang gasoline engine, yung petrol engine niya. Tapos parang ang role lang yata nung gas engine kapag nag-activate na siya is yung mga electricals, and at the same time nagcha-charge na rin yung battery paunti-unti through regenerative braking. And yung 20% to 100%, pag chinarge ko kasama yung kanyang free charger, yung wall mounted charger yung ini-install, it's taking me around 3.5 to 4 hours para ma-full charge. And then yun nga, ginagamit ko lang dito sa pagpasada sa InDrive is electric. So yung 12 kilowatt hour, parang nakakaano na rin ako, ang range ko is parang, or ang oras na nagagamit ko siya is 4 to 5 hours. Yung kilometers hindi ko pa na monitor kung ilang kilometers yung kayang takbuhin ng isang full charge or nung 20% to 100%. So isa-share na lang natin siguro yun sa next update. Yan. So, yung isang charge niya from 20% to 100%, kwinenta ko siya sa charge na Meralco ngayon. It's only 150 pesos. So, imagine 4 to 5 hours ko na siya nagagamit. Kumikita na ako doon sa 4 to 5 hours na mga roughly 2,000 to 2,500 if maganda yung yung bato ng mga bookings, and kasama yung mga tips na natatanggap natin. So, 'di ba, not bad. So, sabihin na nating maximum 2,500. So, 2,500 minus 150. So, may maiiuwi na ako na malinis na 2,350. Yan. Sa isang araw ng pasada. Kasi pagka nag 20% na ako, nalobat na siya, umuwi na ako, ginagarahe ko na siya. Yan. Bilit.
Bili tayong almusal. Magkano po doon sa itlog? Itlog, Apa, 35. Isa nga pa. Okay na po yan. Thank you. Thank you. Ayan, so ayun, sobrang enjoy ko nito. Mahilig ako mag-drive, mahilig ako mamasyal. So parang alam mo yun, namamasyal lang ako ng 4 to 5 hours. Ang dami ko nakukuhang perk sa kanya, like ang dami kong mga napupuntahan na lugar na hindi ko pa napupuntahan. May mga sulok-sulok ng mga kalsada na malapit lang din sa area na nagugulat ako. Eto pala yung iskinita na yun. So dito pala papunta yun, dito pala ang labas niyan. And alam mo yun, sobrang tawag dito, sobrang gumagaling ako, no? Or na-i-improve yung aking driving skill, na-i-improve yung aking navigation skill, kasi yun nga, marami tayong mga lugar na napupuntahan and nakakabisado natin yung mga ruta. So nandito na tayo ngayon sa BYD. Ayan, pakita natin BYD. Ayan, dito. So nandito tayo sa Quezon Ave, BYD Quezon Ave. Ayan, sabihin natin kay Kuya. Ayan. Okay, so yun, medyo late na nga tayo, no? 10:47 na. So 10:30 pa yung ating schedule. So bababa muna tayo and yeah, makikipag-usap muna ako para alamin kung ano yung magiging step natin or process natin. So balik tayo mamaya. Ayan, so nandito na tayo sa loob nung showroom nila. Ayan, so kukunin na yung unit natin for PMS, pero pinapakuha yung mga importanteng bagay. So kunin natin daw yung bag muna natin. Ito. Ma'am, kunin ko lang po yung bag. Tanggalin daw po kasi yung mga important. Mga kayo si sir. Okay lang, nandyan? Opo. Papanood ko na lang sa mga Sige po. Tapos sir, kunin ko na lang dito. Ito po ba, dito po ba na-release? Sa Chinatown po. Pero first time po magpa-PMS dito. Opo, first time po. Nandito po yung First PMS niya actually. Hindi po sir kayo nagpapa-PMS? Hindi pa po. Oh. Sige sir, bahala na si SA mag-explain po sa inyo. Kunin ko lang yung copy ng ORCR niya. Sige po, nandiyan po namin. Yan. So yun, check na yung unit since first PMS natin ngayon. Ay, yung itlog natin. Yan, itlog natin. Tagal mag-focus talaga nitong XC5. Yan. Yan. So ito yung coffee counter nila. Free to dito sa BYD Quezon Ave. Ito yung mga flavor niya: espresso, black coffee, cappuccino, flat white, latte, macchiato, doppio, latte, lungo, and macchiato. Start na kagad. Kinain ako. Hindi pa ako nakakapili, nagtimpla na. Yun lang. Ano yung pinili mo? Hindi ko nga alam kung ano yung napindot. Okay, sir. Good morning. Kayo po, Sir Brian. Apa. Good morning, Sir Brian. I'm Glenda Ayo. For your second PMS, 12 months or 10,000, whichever comes first. So, tapos sinatch ko na dito, sir, next PMS mo, 12 months from now. So, June of 2027 na yon, or plus 10,000 sa last odo. So, 15,000 na if ever yun, sir. 15,233. And then, isiset din po namin yun sa cluster nyo. So, pag nag-due ka na, sir, magre-remind ulit siya. Okay. Maliban po. Or, basta hindi lang siya magalaw, sir, magre-remind siya po. Or, kung medyo doubt po kayo, pwede natin i-check po dito sa warranty booklet. Okay? So, yan, sir, for your second PMS, perform natin preventive maintenance. Siyempre, check natin yung suspension and cars. Ililifter sa unit, tatanggalin yung 4 na gulong, lilinisin po yung rotor disc. So, under chassis, check bolts and nuts, magka-tightening, front and rear suspension, tire condition, and TPMS. So, sila in 5, 36 PSI po dapat yung standard air.
is 36. Yes, sir. Sa brake system, sir, brake pedal, check the technician, brake pads, i-clean, sir. Then, bibigyan ko kayo ng checklist later, sir, kung gaano po siya kakapal yung brake pad thickness sa front, sa rear, also yung yes, done na, sir. Sige. Tapos yung tire nyo po, meron din sukat yan, sir. Pag 2mm, sir, need to replace na siya. Okay? Then, ito po, initial state of health ng blade battery, meron din mamaya kami bibigay, sir. Makikita din natin kung ilang times siya nag-full charge, ilang times siya nag-charge. Also, the tire pressure niya, meron po tayo mamaya. Wait lang nga, sir. Sir. Tapos, steering system, steering wheel, drive shaft, ball joint, check natin. Sa body, maglulubricate, sir, ng doors, inspect power battery tray, wiper blade, check natin kung may dragging hood lock. Sa cooling system, oxy trunk, drive motor, filter mo, sir, magre-replace na tayo. Since 1 year, mag-1 year na po siya. So, ayan. Dito naman, sir, medyo matagal if marami siyang software update. So, sapakan natin ng scanner, mag-check niya yung modules, connector, charging ports light, tsaka si high voltage battery. Tapos kung may software update, sir, i-update yan yung scanner. If may fault po, lalabas din sa scanner. So, aayusin po natin. Meron po yatang bago eh. Hindi ko pa lang siya Meron na po bang update eh. update ko si cluster mo, sir. Lahat ha. Apo. Update, Nung input kailan din lang po yata lumabas yun eh, yung bagong update eh. Hindi ko pa siya kahapon ko dapat i-update kaya lang medyo doon busy. po ba yung nag-appear po ba sa cluster mo? Apo, yung nakalagay Ay, wag sa... mo muna, sir, kami na lang. Kasi may okay. USB kami sa cellphone. Sige po. Then, dito naman, sir, quotation po tayo for your second PMS. So, ito po, free carriage and vacuum, free multimedia update. Labor nyo, sir, is 2.5. Then, syempre, mag-change oil tayo. Lalo na sa inyo, hindi pa na-change oil po yung first na laps po natin. So, may 4 liters, polysynthetic po yung inyong oil. Tapos, syempre, fuel filter, oil filter, kasi mag-change oil tayo. And then, dalawang filter po nyo, sir, sa glove box and then sa labas. Brake cleaner, syempre, need to clean the brakes. And brake paste or grease naman yun, sir. Okay. Silicone spray, lubricant, and windscreen, in-add sa water para sa wiper, para no dragging. Well, sir, the total po is 9,033.66 if goods na po sa atin, sir. Apo. Okay, thank you, sir. Then, stock mo, sir, 94%. And, ayan yung auto nyo, sir, makikita naman. So, meron po tayong scratch line marks. Pero, and dents. Pero, after carriage and vacuum, check natin, sir, if andun pa. Kasi ikutan naman natin. Ano po yun? Tawag dito? Merong dalawang scratch sa bumper sa may right side. May sumingit sa akin na nun. Tinakbuhan ako. Scooter. So, yan, mga ganun eh. Thank you na lang ba yun? Yan nga po eh. But, ito din, sir, eh. Pero maliit lang naman, di naman siya ganun ka-noticeable. Hindi, as in. Hinayaan ko na lang. So, ayan, sir, yung sa backdoor light nga yung concern nyo. And then, syempre, i-update ko ang infotainment. Ito. Yun lang yung concern, sir, no? Opo. So, you can have your signature here. Printed and signature, sir, please. Thank you. Then, ito, ibabalik ko na ito sa blue box. Ito, sir, sign lang po. Sign lang dito, sir, sa quotation. And then also, sir, may waiting area tayo sa taas. Pwede kayong mag-coffee doon or may Dito TV rin and po. CR. Dito lang, sir. Thank you, sir. Okay po. Salamat. Opo. Thank you, sir. Later po. Puntahan kita, sir. Ayan, so tapos na yung ating PMS. And inabot din siya ng 4 hours and 30 minutes. Kasi ito yung ano nila. Oh. Ito yung parang pinaka service bay nila. And susunduin na natin yung ating Sea Lion 5. Yan. Laki rin pala dito sa service area. Service bay. And andito na yata yung ating Sea Lion 5. Ayun, hindi na. So dito tayo sa Aran. Dito pala sa Araneta ang pinaka-exit nitong service bay. So, okay na. Pag ano lang, sir, pag may wifi, download dapat mo. Okay po. Nag-iba na rin yung ano niya, no? Or kung may data ka, sir, Apo. pwede na din mag-update. Sige po. Alright, so ayun, tapos na yung ating PMS. So again, tumagal siya ng 4 hours and 30 minutes. And eto, yung mga nadagdag na bagong app sa kanya. Ayan. So ayun, hopefully nag-enjoy kayo and ayan. Sana nabigyan ko kayo ng mga info sa process ng ating
EMS ng BYD.